Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo ay nandito muli sa ating araw-araw na devotion. Dito nga po ito nangyayari sa Santo Tomas, Batangas, sa Touching Lives Christian Church. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gagawing pag-aaral. Tayo po ay nasa Isaiah chapter 30. At ngayon po ay verses 10, 11, and 12 probably kung kakayanin nating matapos ang tatlong talata sa gabing ito. Napakasarap i-discuss at halukayin ang lahat ng nilalaman ng bawat talata na ito. Nawa ay tayong mga nakikinig ay naunawaan natin at nakikita ang kagandahan ng mga salita po na ito, na hindi ganoon kadali ang ginagawa nating pag-aaral. Medyo boring na ito dahil talaga namang malaliman. Naalala ko yung sabi ng kaibigan kong pastor, kung ako ay theologian, hindi lahat ang nakikinig sa akin ay theologian, kaya medyo babawang ko daw ang pagtuturo. Lord willing ay makapag-adjust tayo sa ganiyang sitwasyon. Okay, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po isama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkapatuloy ng ginagawa mo sa amin, sa pagkakaloob mo ng oras at panahon, upang kami makapag-aral ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat po. Tayo po ay magpapatuloy. Kasama ko dito sa church si Pastor Claude. Kaya baka hindi na siya makitang mag-join dyan. Kaya lang din, mag-join pa nito kasi ipapasa niya sa mga ibang kaibigan. So tayo po ay natapos kagabi sa verses 8 and 9. Napakaganda ng hamon na ginawa ng Diyos kagabi sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Dun sa verse 8, yung pagsusulat. Iniutos ng Diyos kay Isaiah na itala ang lahat ng mga nangyaring pagsuway ng mga Israelita sa kanya. Ang purpose o layunin ng Panginoong Diyos sa instruction na ito ay upang magkaroon ng modelo, ng halimbawa at ng patutuo sa mga nangyaring kamalian sa buhay ng mga Israelita, at ito ay maging paalala sa mga susunod na salinlahi. Perhaps itong ating ginagawang pag-aaral ngayon, kaya napapag-aaral natin itong aklat ng Isaiah dahil ito'y itinala at ito mismo yung naglalaman ng mga pagsuway o pagtalikod ng Diyos sa pagtalikod ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. Ito'y nagbibigay ng modelo sa atin at tayo ay patuloy na natututo at nabibigyan ng paalala at babala sa mga bagay po na ito. Magandang gabi, Sister Irene, at syempre si Pastor Claude na andyan. Hintay natin, darating ang mga kasama natin maya-maya. Okay, ngayon, napakaganda ng iniiwanan na paalala nito sa atin. At ang sabi pa doon sa verse 9, sapagkat sila'y mapaghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Lahat ng ito na nababasa natin sa mga pag-aaral natin sa araw-araw na devotion, ito'y nagsisilbing paalala at babala sa ating lahat upang hindi na natin ito gawin. At pag ating nabasa at naunawaan, hindi na natin ito gagawin kasi alam na natin kung ano naging epekto sa mga Israelita. Yan, magandang gabi, Ate Alma, sa inyo pong lahat yan, ng buong pamilya. At syempre si Pastor Nanding, nakita ko na rin, so babalik yan, no? Ayan, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral, Isaiah chapter 30, verses 10 to 11. Ayan. Okay, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Okay, sabi sa verse 10, sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan, at sa mga propeta, huwag kayong magpapahayag ng tama. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin, at ang mga hulang hindi matutupad. Sa King James, which say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits. Okay, may kasama po akong dalawang pastor. Kasama ko ngayon sa harap ko si Pastor Claude at si Pastor Danding. Mas matagal po itong naging pastor kaysa sa akin. Hindi ko alam kung saan ang church nang galing eksakto si Pastor Danding. Pero ano pong masasabi ninyo, Pastor Danding? Pwede po kayong mag-comment, Pastor Claude. Kung biglang may isang membro kayo sa inyong iglesia na magsabi, Pastor, huwag kang magpipreach ng ganyan. Ang pangit yan, ang sakit sa tenga. Ang i-preach mo yung gusto kong marinig.
yung magpapasaya sa akin, ano po kayang mararamdaman ninyo? Pwede ko yung mag-comment, Pastor, at para marinig ng bawat isa. Si Ate Alma, mga pamilya niya, si Kuya Bob, si Irene, sana wag dumating ang panahon na sabihan ninyo ako ng ganun, Pastor Dom, masyadong masakit ang pinipreach mo. Gusto naming marinig yung parang preaching ng prosperity, yung blessing, yung pagpapalain kami. Kasi po pagka nangyari po yan, hindi ko alam kung ano magiging tugon ko sa inyo, pero definitely hindi ko po kayo susundin. Kasi ang mandato na binigay sa akin ng Diyos sa pagkatawag sa akin ay mag-preach ng totoo, ng tama, ayon sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa kaniyang kasulatan sa Biblia. Hindi ko po entertainin o gagawin yung mga ganong sistema. Ang totoo niyan, kaya ako umalis sa simbahan na kung saan magkasama kami dati na Irene, kung saan nandun yung aking mga mahal sa buhay, yung aking mga anak, mga kapatid, at mga kasama ko sa loob ng 15 taon, iniwanan ko sila dahil mali ang kanilang pinag-aaralan. Iniwanan ko sila dahil hindi ko na masikmura ang kanilang itinuturo. Yung pastor nila doon na parang anak ko na rin, nung buhay pa yung magulang nila, na kaibigan ko, ang level nun, nung asawa ng pastor ay parang si Abigail, parang si Princess, na parang anak ko, no? Pero noong siya nakapag-asawa ng pastor at hindi ko maintindihan, naging pastor, naging miyembro nila ako, alam niyo parang napakataas nila. Okay lang sana kung tama ang ginagawa, kaya lang nagtuturo ng mali. So yun po, masakit sa akin na iwanan yung church na yon, pero ito po mismong binabanggit sa verse 10 ang naging issue. Ang itinuturo nila at ipinipreach, ipinagagawa sa mga miyembro ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ko sa misis ko, buhay pang misis ko, nung time na yon, 2015, umalis na tayo sa simbahan na to. Ayon sumama ng mga anak namin, kami ay na-persecute, kami ay itinuring ng mga suwail na mga anak, mga miyembro ng church, pero kailangan nating manindigan. And so happen, nagbukas ang Yasim sa Antipolo, doon kami dinala ng Panginoon. Kaya wala pa si Ate Josie kaya yan. So doon namin sila nakilala. Maraming mga nangyari. Pero bilang pastor, hayagan po, nasasabihin ko sa inyong lahat, kahit makarating sa kahit na kanino, hindi ko po pwedeng payagan yung mga maling sistema sa loob ng simbahan. Kung papayagan ko, tatanggapin ko yung mga maling sinasabi ng bawat miyembro, ng bawat tao sa church, aalis na lang ako bilang pastor. Kasi hindi ko po kayang maging taksil at baliwalain ang mandato ng Panginoong na ibinigay sa akin. Ayan po. So, nawa ay maging malinaw sa ating lahat po yan. Hindi ko naman kayo, pero ito po ibabala ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso during that time. Babala niya kay Timothy na sinasabi niya na darating ang panahon, sa mga huling panahon ay hindi na makikinig ang mga tao sa mga katuroang nagmula sa Biblia. Sa halip ay ang magugustuhan nila yung mga katuruan na maganda sa kanilang pandinig at nakakapagpalakas ng damdamin, subalit nakakapagpahamak ng espiritu at ng kaluluwa. Ayan. Salamat po, Pastor Nanding. Yan po ang issue sa mga simbahan po ngayon. Sa church planting, sa 222 sa DCPI, meron kaming mga naging estudyante. Babagitin ko po ang church, pasintabi po. Mga miyembro at leaders ng Nazarene Church, somewhere in Cavite. Ang sabi nung isang leader nila, dapat ang ipinipreach sa church, hindi na tungkol sa kasalanan. Kasi dapat ang pinipreach sa church, puro positibo, puro masaya daw ang ipinipreach pag Sunday. Kasi isang linggo na raw, natadtad ng kasalanan at problema ang mga tao, tapos pagdating sa church, halit na ma-inspire, ay nasasaktan pa dahil sa pag-preach ng mga matatapang na pastor. Kulang na lang sabihin, nakagaya ni Pastor Dom. Ay, nako, delikado ito.
So, hindi ko po papayagan yung ganon. Kaya nararanasan ng mga tao yung masasakit na sitwasyon sa buhay nila Monday to Saturday dahil hindi na ipipreach yung tama pag Sunday. Ganun po ang paninindigan ko. Magandang gabi, Nanay Mercy. Kung mapipreach lang nating mga pastor ang tamang katuruan tuwing Sunday, magiging maayos ang buhay ng mga miyembro Monday to Saturday and forever. Ang problema sa ating mga pastor, lumalaro. Well, hindi ko naman po nila lahat. Kasi marami namang matinong pastor pa rin. Pero dapat maging solid tayo sa salita ng Panginoon. Huwag nating gayahin ng mga Israelita na tinuruan yung propeta. Anong karapatan nila para turuan ng propeta? Ang propeta ay direktang sumusunod sa mandato ng Diyos. Magandang gabi, Pastor Peter. Wow, Pastor Peter, pagpalain ka ng Panginoon. Napanood ko yung live mo sa bus. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Pastor Peter ay misyonero. Napakasipag ng pastor na to. Nagpipreach sa bus. I'm sure hindi yan nanghihingi ng pera pagkatapos niya mag-preach. Yan po, napakabait po ng kaibigan nating pastor na ito. Okay, so ipinapakita sa talatang ito ang direktang pagtalikod ng mga tao sa katotohanang nagmumula sa Diyos at ang kanilang pagpili sa mga kasinungalingan na nagbibigay sa kanila ng pansamantalang kaginhawahan. Pansamantalang kaginhawahan. Tuwing Sunday lang. Tuwing magkikita lang sila, doon lang sila masaya. Aanhin mo ang kaligayahan at katiwasayan sa mundo kung ang kaluluwa mo naman ay masusunog sa impyerno. Yun po ang ating panindigan. Mga kapatid, sa touching lives, sa inyo pong lahat dyan, kilala nyo na ako kung paano ako mag-preach. Pastor Landing, matapang, wala po akong sinisino. Kung mali ka, mali ka. Pagamat syempre, ako naman hindi perfecto, marami rin akong pagkakamali. Pero hindi ko po kayang sikmurain na magpipreach ng kasinungalingan. Sabi dito, huwag kayong magsasabi ng katotohanan. Grabe, no? Huwag kayong magpapahayag ng tama. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin. Parang sinabi dito, ang i-preach ninyo'y kasinungalingan. Ang ipahayag ninyo'y mga mali. Aba. Nanay Mercy, papayag ka ba ng ganon? Ate Alma, papayag ka ba ng ganon? Irene, papayag ka ba na ganon? Balik na lang tayo dun sa pinanggalingan natin. At masaya pa tayo. Anyway, ang talatang ito ay nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng mga ginagawang pagpili ng mga tao sa makamundong pag-asa at mga panlabas o madali ang solusyon sa halip na hanapin ang karunungan at patnubay ng Diyos. Nabanggit ko kagabi, doon sa pinanggalingan nating church, sanay ang mga tao na ang preaching ay pasigaw-sigaw yung pastor, pa-joke-joke, patawa-tawa. Ganun lang, nabubuo, walang malalim na katuruan tungkol sa doktrina at sa teolohiya ng Biblia. Pag ako yung nag-preach doon sa church na yon, nako, aayaw na sila, kulang na lang. Kung makakabalik lang sila at makakauwi, uuwi sila. Ako, ayan na naman si Dong. Hindi pa ako pastor during that time. Hindi nila ako tinatawag na pastor. Mahabang mag-preach yan. Seryoso yan. Hindi nakakatawa. Hindi naman ako pumunta sa pulpito para mag-joke. Hindi ako pumunta sa pulpito para magpatawa. Para magpahayag ng salita ng Panginoon. At ganun po ang misyon ni Propeta Isaiah. Nakakalungkot ang ganoong sitwasyon. Salamat, Pastor Claude. Napakaganda nito. Dahil sa mga ugaling ito ng mga tao, ang mga propeta ay nagpahayag ng kalubhaan ng kanilang paghihimagsik. Ito'y direktang pang-insulto sa Diyos, na Diyos ng katotohanan, ng katarungan, ng kadakilaan, ng pag-ibig. Biro mo, babaliktarin mo yung instruction ng Diyos sa'yo. Grabe, no? Para tong si Baal ba yun? Yan. Ang paghatol ng Panginoon ay naglalarawan ng matinding katotohanan na winawalang bahala siya ng mga tao. Itinalaga nila ang kanilang mga sarili sa kabiguan. Definitely, babagsak sila. Nagbabala ang banal na kasulatan laban sa paghahanap ng seguridad
sa maling lugar at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos sa mga makamundong solusyon. Sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan. Sa Authorized King James Version, sa mga tagakita o seers, huwag na kayong magpahayag ng mga pangitain. Ipinapahinto nila ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa modernong panahon, ang kahalintulad nito, yung sinasabi ng mga pastor na at mga ibang miyembro na huwag kayong magturo ng doktrina, huwag kayong magturo ng teolohiya, madidivide ang church ninyo. Yun po yung pinanggalingan ko. Bakit madidivide ang church? Sinabi ko yan sa mga kasamang pastor, okay lang na madivide ang church kasi yung mahihiwala, yun yung mga taong ayaw makinig sa katotohanan. Ang mga taong mananatili ay mga taong totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ako po'y part ng Dynamic Church Planting International, DCPI Church Planting. Hindi ito alam ni Pastor Nanding, ngayon ko lang mababanggit. Pastor Peter ay isa sa estudyante rin doon. Last August o September, ako po'y nag-resign. Pastor Tony nag-resign. Tinanggal ang 222 Church Multiplication Network sa Dynamic Church Planting International. Ang level namin ni Pastor Tony ay isa sa pinakamataas na level, Senior Master Trainer. Aanin namin yung titulo kung mali naman ang ipinagagawa sa amin. Nag-resign po kami. Ngayon po, hindi na ako pwede magturo ng module ng DCPI. Para alam din ni Pastor Nanding. Baka mag-organize pa si Pastor Nanding ng training. Magtuturo po ako ng church planting but I will never use DCPI. Bakit ganun? Kasi hindi ko po kayang sikmurain yung mga maling katuruan at maling pamamalakad na ginagawa ng Australian World Zone. Hindi ko po kayang sikmurain ang maling pamamaraan nila. Kaya umalis kami ni Pastor Tony. Ayun po. So ito po'y kaugnay. Kaya ako binabanggit ang mga bagay na ito. Ito po'y hindi lang nangyari sa panahon ng mga Israelita. Kung hindi ito'y kalat sa ating kapanahunan ngayon. Napakaraming simbahan na ganito na nagtuturo. In fact, sa totoo lang po, na ako'y tuwang-tuwa at ako'y nagpasalamat sa Panginoon nung nakita ko si Pastor Peter kanina sa live sa Facebook. Nasa bus from Ayala to ano bang biyahe yun? Nakalimutan ko na yung biyahe. Nag-preach siya ng gospel. At ito po'y kakaiba sa tradisyonal na nakagawian natin. Pag mayroong pastor na nag-preach sa bus, ang kasunod yan, love offering nanghihingi ng pera. Maling-mali, di ba? Para kang naghahanap buhay doon. So, hindi po yun ang ating purpose. Maraming pastor o lingkod ng Panginoon daw sa panahon natin ngayon na nagpapayaman. Kaya nagpastor para yumaman. Hindi po ganun ang purpose natin. Sorry po sa mga pwede akong manatiling mahirap, mamatay na mahirap, walang makain, basta masunod ko lang ang mandato ng Diyos sa akin. Sa kasaysayan, ang mga tagakita o tagapanguna ay mga visionaries. Dito pinapahinto ang pagpapahayag ng mga pangitain. Ano ba yung sinasabing pangitain? Ito yung mga direktang pahayag ng Diyos sa mga propeta na sasabihin nila sa mga tao. Ito namang mga tao ang sabi sa kanila, huwag ka nang mangaral ng pangitain, Pastor Claude. Boring yan. Ang ipangaral mo, yayaman kami. Pagpapalain kami, gaganda ang itsura namin. Makakaroon kami ng bahay, ng kotse. Yun ang sinasabi nila na ipangaral mo. Tatanggapin nyo ba yun? Grabe, no? Ang pagtanggi na ito sa banal na patnubay ay paulit-ulit na tema sa kasaysayan ng Israel na humantong sa espiritual na panghihina at sa wakas ay pagkatapon. Aanhin mo na maging masaya ka sa mundong ito kung ang kaluluwa mo naman ay masusunog sa impyerno. Matthew 7:21-23. Napakaraming verses. Yun lang tama.
ang sasabihin natin. Salamat, Pastor Landing. Ang mga propeta ay tinawag ng Diyos upang magsabi o magpahayag ng mga katotohanan buhat sa Kanya. Madalas na tinatawagan ang mga tao na magsisi at nagbababala sa mga kahihinatnan ng pagsuway. Ang kahilingan na iwasan ang katotohanan ay nagpapakita ng isang kultural at espiritual na krisis kung saan mas pinili ng mga tao ang kaginhawahan kaysa sa paniniwala. Sinasalamin nito ang sitwasyon ng 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Yan. Kung saan ang mga tao ay tumalikod sa tamang katuruan, sa mga tamang salita ng Panginoon. Hanapin natin 2 Timothy chapter 3 chapter 4 verses 3 to 4. Anong sabi dito? Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ayan, so nakakalungkot ang mga sitwasyon na ito. At ito po'y nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. Marami pong churches na na-divide dahil sa issue ng LGBTQ. Maraming pastor na tinanggap ang mga LGBTQ, mga LGBT na pastor, may mga pastor na bakla, queer, may mga pastora na tomboy. Yung maintindihan ang klaseng sitwasyon ng mayroon sila. Anyway, ito ay sakit ng mga iglesia sa kasalukuyang panahon. Churches of the contemporary age, kung saan karamihan ay nahuhumaling sa mga mensahe ng katuroang pumapabor sa kanila at nagpapalakas ng kanilang damdamin. Inaayawan nila ang mga mensaheng malalim at direktang nagpapahayag ng mga masasakit na mensahe buhat sa salita ng Diyos. Simula na, kasaysayan at patotoo ko, binanggit ko na rin ito, simula 2001, dyan po ako naging mananampalataya. Tinuruan ako ng mga pastor ko sa tamang pamamaraan, sa tamang mensahe, at hindi ko po iyon iiwanan. Ang sabi dito, magandang gabi, Romeo. Salamat at napadaan ka. Kaklase ko yan sa taga-Balanga, Bataan. Magsalita ka sa amin ng mga magagandang salita. Speak to us good words, enchanting words. Ang pagnanais para sa mga kaayayang salita ay nagpapakita ng isang kagustuhan para sa mga mensahe na nagpapatunay sa halip na humahamon. Ang saloobing ito ay nagpapahiwatig ng isang lipunan na mas nababahala sa agarang kaginhawaan kaysa sa espiritual na integridad. Hindi nila iniisip yung spiritual integrity, yung katotohanan ng ipinapahayag. Hindi nila mahal ang mga tao nila sa church. Kasi okay lang sa kanilang sumaya ngayon, tapos mapapunta naman sa impyerno sa dulong panahon. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko pag ako'y nakarating sa langit, makikita ko kayong lahat. Hahanapin ko kayong isa-isa. Nasaan si ganito, nasaan si... bakit naiwanan? Bakit wala ang isa? Bakit kulang kayo? Kaya, tiisin nyo na. Masakit ang katotohanan. Pero sabi, the truth shall set you free. Matthew 8, John 8:32 ba yun? Pasensya na po, nakalimutan ko yung verse. Napin mo, Pastor Rod. Mananatili ako sa sistema na ibinigay sa akin ng Panginoon. John 8:31-32. Ano? Kung kayo po makakarating dito sa Touching Lives, boring po ang church namin. Nakakaantok, kakatamad. Kaya po merong kape sa likod. Ayan. Pero, lagi ko pong sinasabi, tinatanong, in fact, kanina lang, kausap ko yung mga tao. Sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Sigurado ka bang ligtas ka pag namatay ka na?
sigurado sila. So at least boring ka man sa buhay mo ngayon, nagkakasawaan man tayo, nagkakainisan man, nagkakatulugan man, sa dulong panahon, buhay tayong lahat at gising na gising sa piling ng Diyos. Yung mga gising na gising ngayon, hindi boring, masaya, sa dulong panahon, sila'y mamamatay sa apoy ng impyerno. Anong gusto nyo? Mamili po kayo. Libre pong mamili. It's your choice. Anyway, ang kahilingan para sa mga ilusyon ay nagpapahiwatig ng isang kusang pagyakap ng panlilinlang sa katotohanan. Alam na nilang mali, ay tuturuan pa nila ang mga propeta. Alam na nilang mali, kasalanan, kasinungalingan, ay bakit ipapagawa mo pa? Si Ate Almay nanay, si Irene ay nanay, Pastor Claude ay tatay, ako po'y tatay at lolo, si Pastor Nanding ganoon din. Si Romeo ay tatay ito. Sasabihan mo bang mga anak mo na, anak, magsinungaling ka? Grabe, no? Hindi ko maintindihan eh. Bakit may ganitong sistema? Okay. So, ating iwasan ang mga ganitong katuruan, ang mga ganitong pamamaraan. Maling-mali ang ginawa ng mga Israelita. Kaya sa huli, hindi nila masisisi ang Diyos kung sila'y hinatulan. Again, ang sitwasyon ng Israelita ay refleksyon ng buhay nila ngayon at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Enjoy now, die later. Boring now, but living forever. Thank you, Thomas. Thank you so much, Pastor. Napakapanganib ng pagtanggi sa katotohanan. Ang papel ng mga propeta at guro ay maghayag ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Sabi doon sa Ephesians chapter 4, no? Para sa ikalalago, 4:11, 4:12, para sa ikalalago ng kongregasyon ng bawat tinawag ng Diyos. Paanong lalago kung kasinungalingan? No? Ang ituturo mo. Hindi na ako magpapastor kung kasinungalingan lang din ang gusto nyong ituro ko sa inyo. Hindi, magbolahan na lang tayo. Doon na lang tayo sa labas. No? Ayan. Okay, so, yun po ang naisabihin doon. Medyo siguro emotional masyado akong nagbigay diin sa temang ito. Hindi ko po matanggap at hindi ko kayang tanggapin ano man ang mangyari. Kasi maling-mali. Okay. Pero ito'y ipinagawa ng mga Israelita at dito sila nahan, kaya sa bandang huli ay hinatulan sila ng Diyos at ginamit ang Babylonia sa kanila. Verse 11, umalis kayo sa aming daraanan at ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel ay ayaw na naming mapakinggan. Grabe, ano? Tinalikuran. Well, nung ako po'y bago maging Kristiyano, ganyan ang salita ko. Ayan ka na naman, Bible na naman, Diyos na naman, hindi naman yan totoo. Kaya lang noon po yun. That was 1998 ang huling panahon, o 1997. That was, ilang taon na ba yun? 30 years ago, almost 30 years ago. Ganyan ang sinasabi ko. Ganyan ang buhay ko. Ayokong makarinig ng anumang tungkol sa Diyos. At hindi ako naniniwala sa Kanya. Ang pinaniniwalaan ko, yung katwiran ko, yung pakikipaglaban sa gobyerno, yung equality, Marxism, liberation theology, at kung ano-ano pa, social theology. Pero inalis ako ng Panginoon doon. Hindi tama. Ito, talatang ito, ay direktang pagpapahayag ng paghihimagsik ng mga tao ng Juda sa Diyos laban sa kanyang mga salita na ipinapahayag ng kanyang mga propeta. Direkta nilang sinabihan ng mga mensahero ng Diyos na itigil na nila ang kanilang mga babala, sa halip ay mangaral ng huwad na kapayapaan. Kita mo yung kalokohan, huwad na kapayapaan. Ay para saan? Mangangaral pa'y huwad naman. Ano ba tayo? Naglulukuhan ba tayo? Gibain na natin tong church. Kung ganyan lang din ang ating pag-uusapan. No? Turuan ko na lang kayo ng socialism at maghimagsik na lang tayo sa gobyerno and I can do it the best perhaps.
Sabi nga ni Pastor Claude, kung magtuturo daw tayo ng prosperity dito, kaya nating lampasan yung mga prosperity churches dito sa Santo Tomas. Ayaw naman natin gawin yung ganon. Para saan? Ang talatang ito'y direkta nagpapahayag ng paglaban sa Diyos. Tinatampok nito ang kahangalan ng kanilang mga aksyon na nagpapahiwatig na ang kanilang pagtakas mula sa pakikipag-ugnayan ng Diyos ay magpapalala lamang ng kanilang sitwasyon. Ang isang hindi kaaya-ayang sitwasyon dito ay ang paghingi ng tulong sa isang bansang dating nang-aapi sa kanila na nagpapakita ng malalim na hindi paniniwala sa pinakamataas na kakayahan ng Diyos na protektahan at iligtas ang kaniyang mga tao. Ito yung Ehipto. Inaapi sila ng Egypt dati. Inalipin sila, pero this time, pumupunta sila doon para humingi ng tulong. Pagtatawanan lang sila ng mga yun. Sa isang praktikal na paglalapat ng talatang ito, malimit na nangyayari sa mga lingkod ng Panginoon, pastor, misyonero, ebanghelista o simpleng tagapagturo ng salita ng Diyos, ang tanggihan, talikuran at iwanan ng mga taong kanyang tinuturuan at pinipilit na dalhin sa Panginoon at sa maayos na kalalagayan. Sa haba ng panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon, marami na akong nasaksihan ng mga taong tumanggi sa ebanghelyo. Meron pang ayaw kami papasukin sa bahay nila, sama ko si Pastor Mayo. Meron pang habang nagpe-pray si Pastor Mayo, medyo makulit ako, pinakinggan ko, parang iniinsulto, minumura si Pastor Mayo habang nagpe-pray siya. Diba? Nakakalungkot yung gano'n. Pinapahayag sa talatang ito na nais ng mga tao na patahimikin ang tinig ng Diyos at itakwil ang kanyang karunungan. Sino tayo, sino sila para patahimikin ang Diyos? Mas pinili na purihin ang mga salita na hindi lalaban o kukontra sa kanilang mga pagsuway. Ang pagsuway na ito ay magdadala sa kanila ng paghatol at di maiiwasang kahihiyan na naghahayag ng matinding kahihinatnan ng pagwawalang bahala sa payo ng Diyos. Sa huli, ang kanilang pagsusumamo para sa tulong mula sa Ehipto ay hindi magdadala sa kanila ng katiwasayan na hinahangad nila. Bagkus ay nagbibigay diin sa kanilang pangangailangan para sa tunay na pagsisisi at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Dapat sa Panginoong Diyos lamang. Dito, totally tumalikod sila sa Panginoong Diyos at wag mo nang mababanggit sa akin ang salitang yan, o ang pangaral na yan ang sabi sa kanila. Magandang gabi, kapatid na Gertrudes. Salamat muli sa iyong pagsama. Ayaw na naming mapakinggan ang anumang pangaral tungkol sa banal na Diyos. Yan ang sinasabi nila. Nag-rebel talaga ng totoo. Ano kayang kasalanan ng Diyos sa kanila? Bakit ganyan sila? Nakakalungkot. Sana walang mangyari sa atin na ganyan. Sana hindi tayo umabot sa ganyang sitwasyon. Dahil alam na natin kung anong kahihinat na natin. Ang mga parelang ito ay sumasalamin pa rin sa mapaghihimagsik ng saloobin ng mga taos ng Juda sa mga propeta at mensahe ng Diyos. Talagang tinalikuran nila ang Panginoon. Samantalang ang Diyos, kahit minsan hindi sila tinalikuran, patuloy silang minamahal ng Diyos. Kaya nga, ranas ito ni Pastor Nanding sa haba ng panahon. Pastor Claude, posibleng hindi niya pa naranasan? Tatalikuran ng mga tao sa church. Pero diyan masusubok kung nasan ang pagmamalasakit mo sa mga tao. Talikuran ka man, dabugan ka man, iwanan ka man, magalit man sila sa'yo, yan masusukat. Gaano mo sila kamahal? Gaano ka kamahal ang Panginoong Diyos? Gaano ka naglilingkod sa Kanya? Pag nagalit ba sila, galit ka na rin? Pag iniwanan ka ba, iiwanan mo na rin? Proseso po yan. Yan. Bagamat syempre, may mga sitwasyong naging ganyan. Pero, sabi ko nga, kahit kaunti, hindi ko naranasan ang kaparehong sitwasyon. Hindi ko naramdaman yung kaparehong galit. Dahil, alam ko ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Simula 2001, na andoon ang biyaya at gabay ng Panginoon. So, tayo mga kapatid sa ating sitwasyon ngayon, manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tatamang katuruan
sa tamang paalala, sa tamang salita ng Diyos. Kaya kagabi, idinidiin natin na maging bukas ang isip natin sa pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi dahil si Pastor Claude o si Pastor Dom o si Pastor Nanding ang nagpipreach, paniniwalaan na natin. Tanggapin mo lang siya at pag uwi mo sa bahay, i-check mo sa Bible o the Berean type, the Berean principle. At i-check mo, pag nalaman mong totoo ang sinasabi ng pastor, go with it, go for it. Pero kung makita mong may mali, it is your responsibility na itama or sabihin ito sa tamang pamamaraan na hindi nawawala ang respeto. Huwag naman yung nagpipreach pa yung pastor, sasabihin mo na agad ng pastor, mali ang sinasabi mo. Do it the proper way naman. May etiketa naman. Ano? So, yun po. Dito po sa Touching Live, sa biyaya ng Panginoon, ay very open po tayo dyan. In fact, sinasabi ko nga sa lahat kanina, kung may mali akong nagawa, may mali kayong napansin, sinabi man akong mali, sabihin niyo sa akin. At ako'y higit pa na magpapatama. Hindi ako perpekto. Yan po. Tuloy natin ang ating gawain ng paglilingkod. Kasi yung tamang pagtuturo, yung tamang ugali, tamang etiketa at value, diyan lang natin mapararangalan ng Panginoon. Diyan lang natin, in a way, ay pwedeng maibalik ang ginawang pagpapakahirap sa atin ng Panginoong Hesus. Bagamat hindi naman natin kayang ibalik napakaliit na porsyento lang ang magagawa natin para maglingkod sa Panginoon at tapos mamaliin pa natin ang katuruan. Sa ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Diyos sa atin, hindi natin kayang ibalik. Ang tanging pwede lang natin gawin ay maging totoo, maging tapat, manampalataya ng buong puso sa Kanya. Tapos this time, tinuturuan natin ng Diyos na maliin. Tinuturuan natin ang lingkod niya na maliin. Ay nasaan naman ang hustisya sa ganung salita? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Kung ang gusto niyo pagpapala, di magtapat tayo sa Panginoon at maranasan natin ang totoong pagpapala. Spiritually, materially, physically, emotionally, lahat na. Kung gagawa ka ng mali, makikisabwat ka sa mali, anong klaseng pagpapala ang mararanasan mo? Temporary blessing. Samantalang ang totoong paglilingkod at pagmamahal, it's eternal blessing up to eternity. Walang hanggan. Ano ang sabi sa John 3:16? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagka sinunod natin ang payo ng mga Israelita, ang sino mang magsinungaling ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po pwede. Maling-mali yun. Maling-mali. Ayan. So, gawin natin ang tama. Magtiwala sa Diyos, huwag makipag-alyansa sa tao. Tanging si Jesus, tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makatutulong, makagagawa ng mga bagay na ito sa atin. Okay? Doon po tayo sa totoo at sa sitwasyon na kalugod-lugod sa Panginoon. Okay. So, punta tayo sa verse 12, panguling talata. Kaya ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, tinanggihan mo ang aking salita at sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Ayan. So, ito na. Matol na ang Diyos. Napaharap ang Juda sa isang malagim na sitwasyon na minarkahan ng paparating na banta mula sa hukbong Assyrian na humantong sa kanila na humingi ng proteksyon mula sa Ehipto. Ito yung sitwasyon nila. Ang pagkilos na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-asa sa mga dayuhang alyansa, partikular na mula sa isang makasaysayang mapang-aping bansa. Ang gayong pagtitiwala ay naglalarawan ng kanilang paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang mga utos, sa kanilang pagmamadali upang makatakas sa panganib ang mga tao ng Juday na bigo na sumangguni sa Panginoon, na itinuturing ng kanilang sariling mga plano ay mas matalino kaysa sa kaplano ng Diyos o sa patnubay ng Diyos.
binibigyang diin ni Propeta Isaias ang mga kahihinatnan ng maling pagtitiwala na ito, na nagbabala na ang kanilang mga aksyon ay hahantong sa kanilang sariling pagbagsak. Babagsak at babagsak ang sino mang tao na hindi susunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nang ginawa ng mga Israelita. Pinapahayag ng talata na ang kanilang pagpili na tanggihan ang payo ng Diyos ay magbibigay ng resulta sa pagkabigo na makatakas sa paghatol. Magandang gabi, Tita Glo. Salamat po sa inyong pagsama. Ang buong pamilya Sangguensa, sabi ni Shaina kagabi ay makikipakinig daw po sila. Yan, si Shaina ay isa sa mga worship leader natin dati sa Yasin. Si Tita Glo ay parang si Ate Alma eh. Sila yung parang sa kapanahonan na yan. Okay. Siyempre, si Sir Daniel, makabudbod. Kumusta po, Sir? Kumusta po kayo? Ang paghahanap ng aliw sa karunungan ng tao kaysa sa banal na lakas ay walang saysay. Ang kanilang paghihimagsik laban sa tagubilin ng Diyos ay tiyak na hahantong sa kapahamakan at kahihiyan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng Ehipto, makikita nila ang kanilang mga sarili na mahina at nakalantad sa kanilang mga kaaway na binibigyang diin ang prinsipyo ng Biblia na ang pagtitiwala sa makamundong solusyon sa halip na ang Diyos ay magbubunga ng pagkawasak. Anumang gagawin natin, anumang ating magiging aksyon o desisyon na hindi umaayon sa kalooban at kaparaanan ng Diyos ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Binabanggit sa talatang ito ang mga salitang kaya't ito ang sinasabi ng banal na Diyos ng Israel. Ang pariralang ito'y nagbibigay diin sa otoridad at kabanalan ng Diyos na direktang nagsasalita sa kaniyang mga tao. Ang titulo na banal na Diyos ng Israel ay madalas na ginagamit sa Isaias na nagbibigay diin sa natatanging relasyon ng Diyos sa Israel at sa kanyang moral na kadalisayan or kawagasan, kalinisan. Binibigyang diin nito ang kabigatan ng kasunod na mensahe dahil nagmumula ito sa banal na pinagmulan. Ang pamagat na ito ay nag-uugnay din sa ibang bahagi ng Isaias kung saan ang Diyos ay inilalarawan bilang kapwa-hukom at manunubos. Sa sitwasyong ito, tinanggihan nila ang mensahe ng Diyos. Sabi doon, tinanggihan mo ang mensaheng ito at ito'y tumutukoy sa mensahe ng Diyos na paulit-ulit na tema ng aklat na ito. Simula pa sa unang bahagi, ipinahayag ni Propeta Isaiah ang pagtalikod ng mga Israelita sa salita ng Diyos. And indirectly sa ating kapanahunan, ganyan din ang nangyayari. Ang dami na nating na-discuss kanina na maraming simbahan na hindi nangangaral ng totoong salita ng Diyos. Diluted ang mensahe, mababaw, at hindi nila naipapaliwanag ng totoo. Hindi nagtuturo ng theology, hindi nagtuturo ng doktrina, hindi tinuturo ang saktong pamamaraan ng kaligtasan. Ang tinuturo nila ay altar call. Yun ang kanilang salvation. Pupunta ka sa stage, susunod ka sa prayer of acceptance, and that's it. Congratulations, you are now a Christian. Paano mo nalaman? Akala ano? Okay, ang pagtanggi ng mga tao ng Israel sa mensahe ng Diyos ay isang napakamaling desisyon na kanilang dadalihin hanggang sa dulo ng kanilang buhay. At ito nga ang naging dahilan kaya sila'y hinatulan ng Diyos. At sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Ang paniralang ito'y nagpapahiwatig na ang mga tao ng Israel ay naglagak ng kanilang pagtitiwala sa hindi makatarungang mga gawain at alyansa. Nakipagtiwala, nakipagsabuatan sa Ehipto, doon humingi ng tulong. Sino ba ang Ehipto? Kalaban ng Diyos. Nagpahirap sa kanilang lahi. Panahon ni Moises. Hanggang sa kasalukuyan, kalaban ng Israel ang Egypt. Bakit sila humingi ng tulong doon? Yan. Ito'y nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos.
Hindi nila inisip na sa likod ng kanilang ginagawa ay nagagalit o sumasama ang loob ng Diyos. Pwede nating dalhin ito sa sitwasyon na ang isang pastor, ang isang simbahan na nagtuturo ng tama ay iniiwanan. At yung mga nagtuturo ng mali ang siyang pinupuntahan. Sakit ng katotohanan, ano? Ganun lang ang buhay. Marami dito sa Touching Lives na iniwanan tayo, na inip, na naging boring. Maraming kasama ko dati sa Touching Lives sa San Roque na halos lahat sila ay nag-alisa na. Ang natira lang naman ay sinates yung pamilya nila. Si Nanay Mercy ay naandyan. Yung iba, alam mo yung umalis na dati, tapos bumalik. Ang termino ko nga po, baka may kumakain pa sinabi po, sumuka ka, tapos kinain muli yung suka mo. Nakakalungkot, Ayan po. So, yan po ang sitwasyon. Ang pagtanggi ng mga Israelita sa mensahe ng Diyos ay tumutukoy sa pagtanggi ng Israel na sundin ng babala at tagubilin ng Diyos. Ibig sabihin nito, wini-welcome nila ang kapahamakan. Wini-welcome nila na sila'y mamamatay at madudurog. Hindi nila iniisip na kayang gawin ng Diyos ang lahat sa kanila. Sa ating buhay, mga kapatid, ano ba gusto nating mangyari? Gusto ba natin talaga ng pagpapala? Sumunod tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya ng buong buo. Gusto ba natin ng kapahamakan? Sumunod tayo sa gawain ng mundo. At yan ang magpapahamak sa atin. Mamili po tayo. It's your choice. Hindi ko naman kayo pwedeng itulak. Kung anong gusto nyo. Kung anong desisyon ninyo. Ang lahat ay haharapin natin sa harap ng Panginoon. Ang lahat ay ipagsusulit natin sa harap ng Panginoon. At sa bandang huli, ang mga mananatili sa tamang katuruan ay magwawagi ng buhay na walang hanggan. Ang mga mananatili na magtiyaga, magtiis sa kahirapan, sa huli makakaranas ng kapayapaan. Samantalang ang nagmamadali sa kaginhawaan dito sa mundo, sa huli makakaranas ng kapahamakan. It's your choice. It's your choice. Maraming salamat mga kapatid sa ating naging pag-aaral. Nawa ay natuto po tayo at naipamuhay natin ang mga bagay na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po at tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyong pagsama at paggabay sa amin. Salamat sa pagtuturo at sa paggabay. Patuloy mong pagpalay ng bawat isang nakasama namin sa gawain po at sa pag-aaral sa gabing ito. Patuloy na magpala sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po Tita Glo at ang buong Sangüenza family sa Antipolo City. Salamat kay Sir Daniel. Salamat kay Pastor Nanding, kay Gertrudes. Siyempre sa Orlito family, kay Pastor Peter kung nandyan pa. Salamat po kay Sir Irene sa inyong lahat. Okay, in few minutes, we'll have our prayer fellowship. God bless everyone. Bye-bye po.